Target ng Department of Transportation, DOTR na makumpleto ang Unified Grand Central Station, Common Station, sa Quezon City pagdating ng ikalawang quarter ng 2027. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at e-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Inaasahang magiging operational ang station sa second quarter 2027, kasabay ito ng target na partial operations ng MRT-7 para matiyak ang koneksyon ng mga bagong tren sa iba pang linya. Noong February 2026, ang proyekto ay nasa 67.98% ng tapos, matapos kanselahin ng kontrata ng nakaraang contractor, BFC-FDSC, dahil sa matagal na delay. Nakikipag-ugnayan na ang DOTR sa Light Rail Manila Corporation, LRMC, at Sumitomo Corporation para ituloy ang konstruksyon simula sa May 2026. Ang 13,700 square meter na station ay magdudugtong sa apat na pangunahing rail lines tulad ng LRT-1, MRT-3, MRT-7, at sa hinaharap, ang Metro Manila Subway. Inaasahang siserbisyo ito sa humigit kumulang 1.5 milyong pasahero araw-araw kapag fully operational na. Magkakaroon din ito ng integrated system para sa mas madaling paglipat sa mga bus, jeepney, at taxi sa paligid ng North EDSA. Ang mabilis na pagtatapos ng Common Station ay kritikal dahil target din ng MRT-7 na simulan ang operasyon ng 12 stations, mula North Avenue hanggang Sacred Heart, Caloocan, Bulacan area, sa parehong timeframe. Samantala, inaasahang matatapos ang pagkuha at pag-turnover ng mga lupa, right-of-way, para sa huling bahagi ng LRT-1 Cavite Extension Project sa huling bahagi ng 2026 o unang bahagi ng 2027, ayon sa ulat, ang delay na ito sa pag-deliver ng lupa ay nagtulak sa huling bahagi ng proyekto kung saan inaasahan ang full operation sa 2030 o 2031. Dahil sa mga isyu sa right-of-way, ROW, na kinasasangkutan ng mga pribadong lupa, istruktura, at relokasyon ng mga informal settlers, inurong ang turnover ng mga huling bahagi, Phase 2 at 3. Ang natitirang mga bahagi ay sumasakop sa Las Piñas, Zapote, at Bacoor, Cavite stations, samantala, ang unang 5 istasyon, Redemptor Station, Mia Road, PITX, Ninoy Aquino Avenue, at Dr. Santos, ay noong pang 2024 nagsimula ang operasyon. May mga adjustment na ginagawa sa Las Piñas dahil sa pagkakaharang ng ilang infrastruktura, gaya ng C5 Quirino Flyover, sa orihinal na dadaanan ng tren, sa halip na gibain, ang LRT Authority, LRTA, ay gumagawa ng mga solusyon, kabilang ang posibleng muling pagdidisenyo, redesign, ng alignment upang hindi madamay ang flyover, bagamat nagdudulot ito ng dagdag na gastos. Target ng Light Rail Transit Authority, LRTA, na makumpleto at maibigay ang lahat ng natitirang ROW requirements ngayong 2026 upang tuloy-tuloy na ang paggawa ng Light Rail Manila Corporation, LRMC. Ang Zapote Station ay matatagpuan sa loob mismo ng Zapote Satellite Depot sa Bacoor, Cavite. Hindi tulad ng ibang istasyon, ang Zapote Station ay itatayo na at grade, o nasa pantay na level ng lupa. Noong 2025, nagdagdag ng bagong istasyon, ang Talabas Station na itatayo sa pagitan ng Zapote at Nyog Stations para sa mas madaling koneksyon sa Bacoor. May panukalang 3 bilyon pesos sa 2026 national budget para sa pagtatayo nito.
Kapag tapos na ang buong proyekto, ang biyahe mula Pasay hanggang Bacoor ay aabutin na lamang ng 25 hanggang 30 minuto, kumpara sa kasalukuyang 1.5 hours. Inaasahang makapagseserbisyo ito ng hanggang 800,000 pasahero kada araw. Samantala, inaasahan pa rin ng Department of Transportation, DOTR, na masisimulan ang aktwal na konstruksyon ng MRT-4 sa loob ng taong 2026, patuloy ang ginagawang Detailed Engineering Design, DED, katuwang ang mga Spanish consultant. Negosasyon pa rin ng DOTR ang pinal na pondo kasama ang Asian Development Bank, ADB, at AIIB, kung saan inaasahan ang paglagda sa loan sa huling bahagi ng 2025 o maagang bahagi ng 2026. Ayon sa DOTR, hindi inaasahang magiging malaking isyu ang road dahil itatayo ang MRT-4 sa kahabaan ng pangunahing kalsada ng Ortigas Avenue. Ang MRT-4 ay isang elevated railway system na magdudugtong sa Ortigas Center, EDSA Junction, hanggang sa Taytay, Rizal, tatalunin ang humigit kumulang 12.7 hanggang 14 na kilometro. EDSA, Meralco, Chendesitas, Rosario, St. Joseph, Cainta Junction, San Juan, Tikling Junction, Manila East Road, at Taytay. Bawasan ang grabing trapiko sa Ortigas Avenue Extension at i-connecta ang silangang bahagi ng Rizal sa Metro Manila. Inaasahang bababa sa 30 minuto ang biyahe mula Taytay hanggang Ortigas, na kasalukuyang inaabot ng 1 hanggang 3 oras via road. Binago ang orihinal na plano na maging monorail lamang ito, dahil sa mataas na demand sa Eastern Metro Manila. Ginawa itong conventional heavy metro rail para mas marami ang may sakay. Inaasahang makapagsilbi ng mahigit 400,000 na pasahero kada araw kapag fully operational. Dahil sa pagbabago ng disenyo, inaasahang tataas ang halaga ng proyekto na posibleng umabot sa 100 bilyon pesos. Mula sa orihinal na 59.3 bilyon pesos ang proyekto ay inaasahang magpapabilis sa paglago ng ekonomiya sa Pasig, Quezon City, Cainta, at Taytay, magpapataas ng aktibidad sa ekonomiya at magbibigay ng mas komportableng transportasyon para sa mga residente ng Rizal at Silangang Metro Manila.